Magandang hapon po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Codrara sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at para sa mga followers ko. Siyempre, katulad din kayo ng mga subscriber ko sa YouTube na Team Replay. Pero dahil hapon ngayon, alam ko yung mga nagti-Team Replay maaring nakakahabol na rin sa live. Nagsimula uli, nag-resume na uli yung impeachment hearing ngayon. Kaya alam mo, sabi ko minabuti ko ngayong hapon na magbigay ng aking mga opinion tungkol sa napanood natin kanina tungkol sa impeachment trial at nagpatuloy ang testify ni Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President. At si Gina Acosta ay kung matatandaan ninyo ay isang hostile witness. Ibig sabihin niyan, siya ay isang testigo na bagamat ang katayuan ay maaring doon kasi sa opisina ng Vice President, minabuti ng prosecution na ipatawag siya. Pero pansin talaga natin, ano, kahit yung mga senador, halata nila na parang dikahon. Nakadikahon yung sagot ni Gina Acosta. Na parang paulit-ulit niya sinasabi na siya daw ay si disbursement officer, binigyan niya ang pera kay Colonel La Chica, si Colonel La Chica ang inappoint na maging security officer at nag-implement ng confidential fund projects ng Office of the Vice President. At pinagtiwalaan niya ito dahil ito ay pinagtiwalaan din ng presidente. Paulit-ulit ng paulit-ulit ng paulit-ulit. Ang nakakapagtaka nito, napansin natin na kapag ang nung ah, dun sa cross-examination, kasi pag hostile witness, yung nagko-cross-examine, kakampi mo eh. Dun sa cross-examination ng depensa kanina, English naman ang tinatanong nung abogado, nasasagot niya. Di ba hindi naman siya nagbibisaya masyado. Parang ready na yung mga sagot niya eh. Parang alam mo na parang nag-ensayo na. Hindi naman masama yun. Kaya lang ang point dito, ganito eh. May technicality kasi ayon sa aking nalaman, kapag ikaw ay isang witness o testigo ka ng isang panig, may pa-hostile, hindi ka dapat kinakausap ng kabilang panig. Now, tinanong siya kanina ni Atty. Ligutan kung nagkita sila ng abogado ng defense. Nadulas yung dila niya, sabi niya last week. Pero kinorek niya last week. Kasi kung last week, nagsimula na siya mag-testify. Hindi ba? So, yun daw ay parang unethical yata yun. Di ba? Pero ang nakakaano dito, ako kanina habang ako nakinig, it was too painful to listen to Gina Acosta. Kasi parang minsan di ko maintindihan, maawa ba ako sa kanya? Parang siya yung ibinabala sa kanya yun eh. Di ba alam kaya niya na siya ngayon ang maaring mapahamak? Kasi yung mga sagot niya kanina, sumunod lang siya, hindi niya question, pinagtiwalaan niya. Pero siya ay banded officer, siya ay SDO, Special Disbursement Officer, at ang trabaho mo, milyon-milyon ng perang ikaw ang may accountability, bubusisiin mo yun kung ako yung SDO, pag nakita kong, teka muna, ba't ganito ang mga pilyedong ito? Pag tinatanong ko sila Chika, sabi niya tinanong doon sila Chika, ang sabi daw sa kanya, huwag mo nang pakialaman yan, yan ay confidential. Aba, ako'y pupunta sa boss, pupunta ako kay Vice President. Madam, aba, ako'y may mga suspecha doon, may duda ako doon sa mga dokumentong binibigay sa akin. Ay, ayoko namang baka ako mapahamak dyan. So, isusumbong mo yun eh, pero siya, hindi. Pinagtiwalaan niya sila Chika dahil yun daw ang pinagtiwalaan din ng Vice Presidente. At ayon sa kanya, hindi naman siguro alam naman daw ng Vice Presidente ang trabaho niya. So in short, he did not exercise prudence. Hindi niya ginawa ang trabaho niya. Di ba? At paulit-ulit siyang tinatanong, hindi lamang ng prosecution, kundi pati ng mga senador, and same pa rin paulit-ulit ang kanyang sinasabi. So, masisense mo na sa exasperation. Makikita mo na yung si ano nga si hindi na napigilan ni Tito Soto nasabihin nako, parang isang sagot. Ganon din yung ibang senador. Kita mo na talaga. Kaya nga pati si Raffy Tulfo nagsabi na you are
stupid because you're blinded by your loyalty. Di ba? Hindi mo alam, ako hindi ko alam kung maawa ako sa kanya o maiinis eh. Pero kanina nakakainis pakinggan eh. Parang, and then, nung ang nagtatanong yung depensa, parang wala naman siyang problema sa comprehension. At parang nililid na siya doon sa mga questions. Leading question na eh. Bagay, inaalaw naman ng leading question sa cross-examination. Pero dahil witness ito ng prosecution na hostile, dapat bang magbigay ka ng leading? I don't know. I'm not into the rules of court. But it is just simply so exasperating to hear her. It is exasperating because you know that she's coach. You know that she rehearsed. You know na naka-template na yung kanyang ano ba sabi ni Senator Rocco na Senator Soto naka-template na alam na niya yung sasagot. Parang paulit-ulit na. Siguro kung para siya yung manika na kung ano para siyang loro paulit-ulit yung sinasabi o para siyang magsasakay ka ng train yung may mga speaker paulit-ulit kung ano sinasabi. And it's just too obvious. I don't know whether she was able to help or defend the vice president with what she said. At least may mga inamin siya na maaring damaging. Yung talagang pinagtibay niya yung ano niya na may utos ang Pangulo, ang Vice President. Inutusan siyang mag-encash ng milyones. Inutusan siyang ibigay yun kay La Chica. Ganun lang yun. So in short, hindi na pwedeng sabihin na walang alam dito si Vice President. Kahit na tinanong pa siya ni Amy Marcos, who is also a sa Amy Marcos, kung merong coach at rehearsed witness, sa Amy Marcos, coach and rehearsed senator. Di ba, parang kahit pa tinanong siya regarding na ano ba sa tingin niya si Sara Duterte, ba, kinuha ba yung pera, ganyan-ganyan. Sinabi niya hindi. Eh, syempre, alam sabihin niyang oo. Pero paano niya masasabi? Wala nga siyang alam. Di ba? Pag yung prosecution na nagsasabi, sinasabi niya wala siyang alam hanggang sa pagpalabas lang ng pera. Basta ang alam niya, binigyan siya ng papeles. Kasi even when she was questioned na gaano ka kasigurado, alam mo, sigurado ka ba na hindi binulsa yung pera? Sa kanya, ang sagot niya lagi ay binigyan naman daw siya ng accomplishment report, fund utilization report. Binigyan siya ng ganon. So, pinagtiwalaan niya, ganyan-ganyan. So, wala daw siyang personal knowledge, wala siya sa ground. Right? So, nagkukontradik eh. On one hand, sinasabi niya, wala siyang alam. Hindi niya kasi wala siya sa ground. Pero at the same time, sinasabi niya, alam niya na walang ginawang kabalbalan in order at sa niya binisyon sa dokumento lang na binigay sa kanya. Kasi nga, pinagtitiwalaan niya ng maigi sila Chika. Dahil yun din ang pinagtiwalaan ng Vice Presidente. At para kay Gina Acosta, ang Vice Presidente ay walang pwedeng gawing masama. Anong tawag mo doon? Di ba blind loyalty? Nakalimutan ni Miss Gina Acosta na she's a public servant. And being a public servant, she is accountable not to the Vice President, but to the people. She is accountable to the oath that she has sworn. Ang kakawawa dito kay Gina na matanda na siya, malapit na siya mag-retire. Kasing edad ko siguro ito eh. Or na parang isinugal niya lahat. Kasi pag parang pinapawalang sala niya si Sara Duterte, pinapawalang sala niya sila Chika eh. Ang lumalabas, dahil nagkaroon ng hindi tamang paggastos ng pera, hindi sinunod ang procedure. 'Di ba? Yung hindi niya ang ano ko doon parang hindi niya ginagamit yung utak niya eh. Kaya siguro hindi na napigilan ni Raffy Tulfo na tawagin siyang stupid ah. Hindi ba? Although that's a very harsh word, but and it's very condescending, it's very confrontational. It's already like badgering the witness, pero ganyan ang mga senador. Wala tayong magagawa. Palit-ulit ko na sinasabi, dapat di rin ginagawa yan. Pero naintindihan ko rin yung inis eh. Imagine, parang ano ka, tagasunod ka lang. Parang kabit inilagay ko doon na Special Disbursement Officer. Kaya siya tinatawag na SDO. Meron siyang obligasyon na tingnan kung tama ang pagkakagastos. Diyos ko, may mga pangalang may belat, may pusa, di ba? Ano ba yan?
Hindi ka man lang magtatanong. Tapos pag tinanong niya, tinanong naman daw niya, sabi naman sa kanya, huwag mo nang pakialaman yan. Yan ay confidential. Hindi ka man lang magtatanong. Hindi ka man lang magtatanong na ganito yun, ano? Ikaw yung disbursing officer. Binigay mo kay La Chica yung pera. Hindi mo na aalamin kung paano niya ginastos yun sa iba. And to think that ginastos niya, she's supposed to be the one who is allowed to, distribute the money and then dinistribute it sa 10 or 8 different places all over the country. Tama nga naman yung sinabi ni Senate President Escudero na of course, pinattern lang yan doon sa sinabi ni Lorna Capunan. Talagang Superman ba yun? Superman ba si ano? Hindi ba? Parang Superman ba si La Chica? Para mag-distribute ng pera sa maraming lugar sa Pilipinas in just one day? Sabay-sabay? Nasasabihin ni Gina Acosta, di ko po alam yan. Wala akong alam. Nakahapi ka na eh. Parang siya yung tao na parang gusto mong, ano ba? Magsabi ka ng totoo, huwag mo kami gawing tanga. Di ba? Parang utang loob. Pero at part of me naawa sa kanya kasi alam ko na alam niyang mali ang ginagawa niya. Alam kong hindi siya boba. Alam kong alam niya. Kaya lang wala na siya magawa. Siguro pinapangakuan na lang siya na kami na bahala sa iyong pamilya o whatever. Total, matanda naman na siya. Kung makulong naman siya, di na siya makukulong ng matagal. Siguro mga ganun na. I'm just second guessing. Hindi namin pababayaan ang yung mga mahal sa buhay. Basta huwag ka lang magsalita. Ang problema, so, hindi naman niya naipagtanggol ang Vice President eh. Kasi malinaw naman na may inamin niya na merong bagamat hindi niya inamin, malinaw sa ebidensya sa mga sinabi niya o mga hindi niya ginawa, ang paglabag. Pag nakukorner na siya, sasabihin niya, hindi ko po alam yan. Yan lang po ang alam ko. Parang, well, it's a coach rehearsed answer. And it didn't help. It didn't shed any light. And Gina Acosta must be informed na hindi lahat ng tao tanga. Hindi nag-work eh. Nahalata. Kasi sa isang banda, kapag nung defense ang nagtatanong sa kanya, nakakaintindi man siya, hindi niya kailangang ipaulit ang tanong. Ang bilis siya pa sumagot. Di ba? Eh, English ang ginamit ng lawyer, di naman Tagalog, di naman Bisaya. Pero siya, Diyos ko, nung siligutan ang nagtatanong, kahit yung ibang mga senador, na talagang para bagang hindi ko alam, di ko maintindihan, paulit. Hi, Miss Gina Acosta. Ang point dito hindi ko alam kung maaawa ako sa'yo, maiinis, pero parang pareho. Naiinis ako sa kanya, pero naawa din ako sa kanya eh. Siya ang bambala ng kanyon sa kanyon eh. Hindi ko alam kung anong ginawa ng mga Duterte sa kanyang buhay para magkakaroon siya ng ganung klase ng loyalty. But, ang masasabi ko lang dito, alam naman ng mga tao. Kitang-kita naman. Huwag naman tayong gawin lahat tanga. Si Miss Gina Acosta, sa tingin ko, hindi naman to tanga. Alam naman niya mali ang ginagawa niya eh. Kaya yun, nagkasubuan na. Hay nako, anyway, sana napagturo ko yung kaisipan, na-plus ko yung mga puso at napabago pa ng buhay, lalo-lalo sa pampolitikal. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? O siya, sa Miyerkules ang ulit tayo magkwentuhan. Mayroong uli doon impeachment. So sa hapon ulit tayo magkwentuhan ha. Ane? So, may klase ako nun so after ng class ko siguro. Okay, sige. Kita-kita na lang tayo sa Wednesday. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa mga naroon sa mundo ngayon, lalong-lalo na sa mga team replay. Ingat po ya tayo lagi ha, mayroon naman paparating na bagyo. Hindi ko alam kung malakas ang habagat, pero ano mo na, ganun talaga. Kailangan na lang nating maghanda at mag-ingat. Ingat tayo lagi. Stay healthy. Be safe. Bye for now.